At sa punto pong ito, makakapanayam natin live si Senator Erwin Tulfo. Magandang gabi po, Senator. Miss Vicky, magandang gabi. Senator, ang gusto niyo po, mag-resign si Senate President Alan Peter Cayetano. For the sake of discussion po, halimbawa pumayag siya, paano kaya pipiliin ang kanyang kapalit? Kasi 11 po kayo sa minority, 11 na lang din po sila sa majority na pwedeng bumoto dahil wala nga po sina Senador De La Rosa at Estrada. Paano kaya ito? Di kanya-kanya po, ika nga yung grupo niya, mamili po sila, tapos sasabihin lang ay mag-nominate. Grupo din po namin magno-nominate po ng Senate President. So, pagbobotohan po ito ng body. Mas maganda po yung ganon na mag-resign na lang po siya dahil sa ngayon po lumalabas para po siyang kapituko. Lamang naman po siyang ginagawang trabaho. At saka nakita naman po natin sa report po ninyo, napakaganda po ng inyong research, lumalabas po na may president na pala na ayaw po niya magtrabaho, ayaw niyang bumaba sa pwesto, kailangan pang pakialaman ng dating Pangulo, palayasin siya dyan para lumaya siya. Ganun po ba ang gusto niya? Kailangan po palayasin muna ng Pangulo para may pumalit sa kanya na para magtrabaho po siya. Senator Tulfo, balikan po natin yung tanong ko po kanina. Kung let's say 11-11 na nga, minority at majority, sino po ang mananaig kung let's say pipili po kayo ng bagong Senate President? Hopefully by that time, Ms. Vicky, usually pag may gano'n naman, nababago yung number, break yung impasse niyan, yung isang grupo magiging 12 kasi may usapan na yan, nag-uusap na pare, dito tayo, bumoto tayo, magkaibigan tayo. Yung pakiusapan na lang yan, Ms. Vicky. So, definitely, mabi-break yan pag may appointment na o botohan sa pagkapangulo. Kasi yung magbabarkada, pare, dito na tayo. Kasi ang pangako dito Senate President na ito yung mga bibigay sa iyo ng mga committee, etc. Dyan, mukhang hindi yata magandang committee. So, nabi-break yun, nagiging 12-11 or 12-10, parang ganun, or 13-9. So, mas marami yung mag-i-elect dun sa bagong Senate President. Siyempre, possible rin po may abstention, kaya baka may manaig rin doon. Ano po. Pero ang tanong ko po, sino po ang ipapalit nyo sa pwesto kung sakasakali po? Kami po, ang amin po inonominate si Sherwin Gatchalian. Hindi ko po alam sa kabila po kung sino po inonominate nila. So, bahala na po ang pagbubutuhan natin sa araw po na yun. Kung bumaba man siya, kung tatablan po ng hiya si Senate President Cayetano, mas maganda po kung tablan siya ng hiya. O kaya dalawin siya ng anghel ngayong gabi sa kanyang pagtulog at sabihin na bumaba na siya sa pwesto, alang-alang sa mga Pilipino, Miss Vicky. May possibility kaya na mangyari po ito? Nabababa siya sa pwesto, sa tingin niyo po? Wala po ako nakita. Tignan po ninyo yung napakaganda pong report ninyo. Pinapanood ko po. Ginawa niya na po ito sa Kongreso. Pinadlock niya pa po yung Kongreso. So, paano na lamang ho ito? Baka gawin niya rin ho dito. Tapos may nakita po ako, may dala-dala siyang logo. Baka yung logo niya na Senate President, dinala niya po sa bahay, inuwi niya at doon po siya nagla-live. Para mas gusto na lamang po yata ni Senate President Cayetano maging vlogger, Miss Vicky. Siguro, kaya nga, mas maganda, bumaba na lang siya, mag-vlog siya ng mag-vlog, lahat po ng vlog. Mas maganda, kikita pa po, may denomination po, may bayad po. Senator, sa ginawang ito ni Senator Cayetano, na hindi pagsesyon ng 2 araw straight, meron ba siyang pananagutan dito? Meron ba siyang nilabag na rule? Meron po, yung una po kagad, yung doon sa Section 3 po, ng bilang tungkulin po as Senate President na I will hereby discharge faithfully my duty. Yun po yung pagiging Senate President niya po. Dapat po, meron po kaming session. Dapat po siya magpipreside sa mga session Monday to Wednesday at exactly 3 o'clock. Yun po yung unang rule na binayolate niya po. Hindi po siya nagpapasession po. Pangalawa, yung hindi po nila pagpasok na hindi man lang tinimbrihan, under naman po sa Rule 14, Section 41 po ng aming Rules of the Senate, na kailangan po timbrihan niya pag walang pasok
yung majority floor leader at saka yung minority floor leader. Hindi naman niya po tinimbrihan si dating SP Soto for this past 2 days po, kahapon at saka kanina. Balak nyo bang kasuhan siya dito sa ginawa niyang ito? Mag-uusap po ang minority po kung magsasampa po ng kaso, pero dapat po manggagaling po yan sa mga kababayan po natin, hindi po sa amin. Kung may kababayan po tayo na gusto pong sampahan po siya ng kaso, open po yun, i-file po nila sa Ethics Committee po namin. Ang problema lamang po dyan, miyembro po siya ng Ethics Committee. Siguro maganda po, wag na muna, pass muna siya, wag na muna siyang umupo dyan sa committee hearings ng ethics po namin. Senator Tulfo, sabi po ni Cayetano, kaya hindi po binubuksan ang sesyon ay para matiyak na matuloy raw ang Blue Ribbon Committee hearing sa Huwebes at hindi raw maagaw ang mga komite. Ano ba ang binabalak nyo at parang may kinatatakutan ang mayorya para talagang inaalagaan nila yung Blue Ribbon at may pasabog sila sa Thursday po? Ayaw niya lang sabihin na baka maagaw sa kanya yung Senate presidency. Doon po siya kinakabahan dahil 11-11 nga po eh. Doon naman po sa hearing po sa Thursday, open po kami. Mag-imbita lang ho siya. Darating po yung mga ilang miyembro po na minority. Sa Thursday po, di okay lang ho sa amin. Wala naman kami, hindi naman ho kami kukontra. Actually, Miss Vicky, parang hindi ko maintindihan eh. Para namang pretentious, mapagkunwari, may nagbabalat kayo si Senator Cayetano. Nung Blue Ribbon hearing po, member siya ex officio dahil minority leader siya. Ni minsan po, hindi po siya nag-attend eh. Ex officio po siya, dapat pumirma po siya doon sa chairman's report. Hindi po siya pumirma kasi nakita niya na ilan sa mga kasamahan niya tatamaan po doon sa Blue Ribbon. True enough, tignan mo, yung kumampi sa kanya, may mga kaso po, kinampihan po siya. Kaya po siya naging Senate President. Kung may problema po, may reklamo siya doon sa report po ng chairman, dapat pumirma po siya at naglagay po siya doon ng may mga question po siya with amendments para pag-usapan po sa floor. Hindi yung hindi ka pipirma. 10 po ng mga kasamahan niya sa mayorya ngayon, hindi po sila pumirma doon po sa committee report o chairman's report ng Blue Ribbon ni Senator Ping Lacson. Ang tanong po natin, bakit? Kasi pinoprotektahan nyo yung mga kamiyembro ninyo. Hindi po tama yun, di po ba? Dapat po kung mga ibang otoridad, pag nagkasala, example na lang po, police, di ba? Nagkasala, sasabihin, kabaro niya yan, ipoprotektahan niya yan. Ganun din pala ho dito. Ayaw nyo hong pirmahan yung report dahil tatamaan yung ilang kasama natin. Unfair naman po yun. Pero may balak ba talagang agawin yung Blue Ribbon Committee sa kanila? Wala po ma'am, wala po kaming numero ho eh. 11 lang ho kami, kailangan ho namin 12, 13 po eh, lalo na yung Senate presidency. Ano ang kinakatakot niya? Sabi, habang wala po kaming number, 11 lang po kami, Senator or Speaker, Senate President Cayetano, safe ka na. Eto po, parang may patutsada rin sa manorya si Cayetano kanina. In the same way daw na nag-walk out kayo last week para mapigil yung pag-ambyenda sa rules on teleconferencing, ginagawa rin daw nila ito para maprotektahan ang trabaho ng mga komite. Magkapareho nga ba ang dalawang yon, yung walk out at yung hindi pagsasagawa ng sesyon? May pinagkaiba po, Miss Vicky. Tama po yun. Pareho po, pinoprotektahan. Pero yung walkout po ng minority, pinoprotektahan po yung rules. Dahil ayaw pong sundin ni Senate President Cayetano at saka ni Marcoleta. Ayaw po nilang yung kanila pinapasok na 41C na pwede ang video conferencing sa voting at pag-attend ng session, di na kailangan pumasok. Yung po tinutulan namin, at sinabi natin, sa minority, pag-usapan natin dito, let's deliberate, let's discuss this section. Ayaw po. Gusto na pagbutuhan ka agad. Kasi nakita po nila, labang sila eh. I think they were 11 at that time, tapos 9 lang ho kami. Talo ho talaga kami. Kaya hindi ho kami pumayag. Pinipilit nila na, no, let's do this. Kaya nag-walk out po kami. Sa kanila naman po, ano hong proteksyon? Pinoprotektahan po nila yung kanilang kasama na nahuli na
parang binoboykot nila, parang protesta po yun. Pinoprotektahan po nila para hindi na siguro maulit kung may mga mahuli pa in the very near future na mga miyembro ng mayorya para hindi sila mabawasan. Dapat hindi po ganon. Tapos, huwag pong isisi sa minority na tinatakot. Wala po kaming kapangyarihan, Ms. Vicky, na manakot kasi hindi naman po namin hawak ang sandigan, lalong hindi naman namin hawak ang ombudsman. We do not have the power to execute a warrant of arrest para sa kanila. Wala po yun eh. Oh, yes, kinakausap namin. Oh, sumanib na kayo dito sa amin. Ganon din naman po sila, Miss Vicky. May kinakausap silang 4 sa amin na sumanib sa kanila. Sino? Nung first Sino yung few days 4 pa po? lamang, dahil alam nila, very konti lang po yung difference. Sino po yung 4 Ano na po? kinakausap? Sino po yung 4 na kinakausap mula po sa inyo? Sa minority po, ito po, sa minority po, kinakausap po nila, gusto po nila na lumipat po si Senator Lapid, si Senator JV, kami pong magkapatid na Tulfo Brothers, na sumama po sa majority. Salita po sila ng salita na gusto nila lumipat po sila, kinakausap po. Kami din ho naman eh. Inoferan din po kami ng komite. Lumipat po kaming 4 para ilan sila dati? 13 para maging 17 po sila plus 4. Hindi naman po kami pumayag, di po ba? Dahil mali naman po, mukhang mali yung kanila ipinaglalaban. Mali po yung prinsipyo. Yung kanila ipinaglalaban po for their personal gain, business interest, family interest, political interest. Hindi po interest ng bayan, Ms. Vicky. May chance ba na we lumipat stood kayo? our ground, we said no, hindi kami lilipat yan. Okay, sige ho. Hindi po doon nga po naman kami lumipat kasi hindi po kami naniniwala doon sa kanilang ipinaglalaban. Sino naman ho yung mga sinusungkit nyo doon sa majority? Mga senior members po namin ng mga may kausap po doon, mga kaibigan naman po nila, nakasama. Tama po yun, si Senator Jinggoy na, pare baka gusto mo lumipat na dito sa amin. Yung pong isa sa alam ko na kinakausap, si Senadora Lore, kinakausap din. Dahil magkakaibigan naman po yan, magkakasama sila 17th, 18th, 19th Congress. So, magbabarkada na po yan. Nagkaiba lang po ng bakod. Next year po, maaring yung iba dyan po sa kanila, nandito na po sa amin, baka ilang araw from now. Ganun lang ho dito talaga, ganun po yung politika eh. Palipat-lipat ho eh. Senator, ang dami pong yun ang mga nagkokomento. kinakausap, na from minority, lumipat po sa majority. Sige po. Senator, ang dami po nagkokomento na parang ang gulo-gulo po ng Senado at umabot pa sa puntong wala nang nagagawang trabaho po. Paano kaya maaayos ito sa tingin nyo? Pumasok po yung mayorya sa pangunguna po ni Senate President Cayetano. Nakikiusap po kami, magtrabaho po tayo. Gusto nyo magyaw-yaw, gusto nyo magreklamo, umiyak, kung ano man, gusto nyo magdasal tayo ng kalahating oras, wala akong problema sa amin, sasamahan namin kayo. But please, come back to work, di po ba? Nakakahiya naman, Miss Vicky, parang kinocompute ko po eh. Sweldo namin, 300,000 isang buwan, plus. Parang 10,000 kada araw po yun eh. Sayang di po ba? Samantalang yung minimum wage worker po, 700 something, pasabit-sabit po, lalo yung mga construction worker. Kami po, 10,000, hindi papasok. Saan naman ho yung hustisya doon, Miss Vicky? Alright, manalig po tayo. Maraming salamat po at magandang gabi, Senator Erwin Tulfo. Salamat po.